Mahilig ka ba sa tortang talong? Paano kung mahal ang eggplant? So, pwede tayo magkaroon ng alternative. Ang tawag dito ay baby marrow. Ayan. Susundan lamang natin kung paano ang gagawin. Simpleng-simple. Ayan, tinanggal ko lang yung kanyang tangkay sa dulo at yung sa pinakataas, pinutol ko rin at yan, hihiwain natin. Ganyan lang. Mag-iingat lang po tayo. Mas maganda po kapag manipis na kutsilyo ang ating gagamitin. Depende na lang po sa inyo kung ano ang available. Yan. Alam nyo ba na napakasarap after ito maluto? First time namin itong natikman. Okay. So, hiwain natin into 2. Yan. And after that, hihiwain natin ulit. Pero hindi po dapat hanggang dulo. Kasi ang kalalabasan niya parang mga kamay. Ganon. So yan, panoorin natin hanggang dulo ang video para magkaroon kayo ng another tips kung ano ang pwede ipalit sa tortang talong. Promise, nagustuhan po ito ng aking mga anak. Yan. Medyo mahaba siya ang ating video. Mahalaga ay nakikita natin kung paano natin ito gagawin. Okay? Ingat na ingat ako dahil matalas ang aking kutsilyo at ang aking chopping board ay medyo madulas din. Kaya mag-iingat po tayo. Yan. O diba parang kamay na siya. Pagkatapos niyan, lalagyan natin siya ng salt. Yan. Lahat sila. Baligtaran. And then, a black pepper powder. And then, kailangan talagang manipsip yung kanyang panlasa ng asin at saka paminta. Isa-isa natin ganyanin. Kapag medyo matagal siya nakababad, nagkakaroon po siya ng tubig. So, anuhin lang natin, medyo pigain lang natin ng konti. And then, magbati tayo ng itlog. Depende po kung gaano kadami ang inyong baby marrow. Yan. Okay. Tapos, babatihin lang po natin yan. So, naglagay lang po ako ng 4 eggs. Sa mga, I think, 8 ang aking naluto na baby marrow. And then, we will put here salt and black pepper. And I add a little amount of magic sarap para mas malasa. Okay. And after that, babatihin na natin siya. Okay. Kailangan mix natin ng maayos para talagang maghalo yung atin pong mga seasoning sa ating eggs. And then, kumuha ako ng cheese. Okay. Kalahati lang po niya ng aking ginrate. So, grated cheese. Kasi ito po ang magpapasarap ng ating tortang baby marrow. Ang tawag nila sa Tagalog, kosa. K-O-S-A. Parang kosa lang, no? Okay. Ayan na po ang ating... You can use any brand of cheese. So, dahan-dahan lang po sa pag-grate kasi medyo matalas ang mga ganyan po. Ayan na po yung ating cheese. And then, nilalagay na po natin ito sa ating binati ng itlog. So, bahala na po kayo kung gaano kadaming asin ang ilalagay ninyo. Depende po sa panimpla ninyo. Yan. And then, pagkatapos niyan, haluin natin at ididip natin ngayon ang ating baby marrow sa all-purpose flour. You can use cornstarch or any flour. Yan na po. So, mas maganda marami po tayong flour para talaga madip natin ng maayos.
Yan po ang magpapa-crispy. Okay? And then pagkatapos niyan, ilulubog natin siya sa ating binating itlog na may keso. Yan. Hindi na po tayo maglalagay ulit ng asin at paminta kasi meron na po tayong nilagay kanina. So, kailangan ma-covered natin ang buong butter marrow ng egg with cheese. At habang ginagawa ko ito, naghanda na rin po ako ng kawali, naglagay ng mantika para mapabilis ang ating pagluluto. So, ayan na po ang ating frying pan na merong oil. Mainit na, nilagay ko na po siya sa mahinang apoy lang. Medium fire. Yan. So, dahil malaki ang aking kawali, pwede tayong maglagay ng 2 pieces of baby marrow. Okay? So, di ba? Parang, ang kagandahan nito, hindi siya talaga sumisip-sip ng oil unlike sa eggplant. Kapag talong talaga, malakas siya. Sumipsip ng mantika. Yan. So, balibaligtarin lang natin. Mahinang apoy. Actually, madali lang po siya lutuin. Yan. Okay. So, mag-ready na po tayo ng ating lagayan. Maglagay tayo dyan ng yan, tissue para masipsip ang oil. So, ayan na po. Ready to eat na po. Yan. Our baby marrow torta. Very